Kumpleto na ang Independent Commission na pangungunahan ni dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie? For infrastructure. Ito yung komisyon na tututok sa mga maanumalyang flood control projects. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tatayong chairperson ng ICI. Sabi ni PBBM, mayroong magandang record ng pagiging patas at katapatan si Reyes. Naupong Supreme Court Associate Justice si Reyes mula noong 2017 hanggang magretiro noong 2020. Appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakasama naman ni Reyes at magsisilbing miyembro ng ICI sina former DPWH Secretary Paliwanag ng Pangulo, kailangan ng kagaya ni Reyes na dating hukom ng Supreme Court at maalam sa legal proceedings. Si Singson naman, mahalaga ang karanasan bilang dating DPWH Secretary, habang makatutulong daw ang forensic accounting expertise ni Fajardo sa investigasyon. Bukod sa kanila, magiging special advisor at investigator for ICI naman si Baguio City Mayor Benamin Magalong. Sabi ni PBBM, investigador talaga si report noon. Maging noong ng flood control projects, may detalyadong report o ulat na raw si Magalong tungkol dito. Binigyan din naman ng Pangulo na completely independent ang ICI para matiyak raw na magiging patas ng investigasyon lalo't maraming senador o kongresista na idinawit sa usapin. Matatag daw ang ICI na masasabing wala silang kaugnayan sa alinmang bahagi ng pamahalaan. Git pa ng Pangulo, wag na itong politikahin dahil ang kailangan matukoy magkano ang ninakaw na pera ng tinawag niyang mga balasubas na dawit dito. Nauunawaan naman daw ni PBBM ang desisyon ng grupong nagkakasa na malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Ipakita raw ng publiko ang galit, disappointment at hiling ng hustisya sa gitna ng maanumalya at korupsyon. Narito ang pahayag ng Pangulo. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course they're angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Angela, isa lang ang hiling ng Pangulo sa mga magpoprotesta. Sa kabila daw ng galit sa kaya pa ang demonstrasyon. Angela? Julie, linawin lang natin ang ibig sabihin ba nito, suportado ni PBBM ang mga kilos protesta laban sa korupsyon? Yes, Angela, suportado ang Pangulo suportado yan ng Pangulo. Malinaw din yung sinabi niya kanina na nauunawaan niya yung dahilan kung bakit nga galit ang publiko. Ang sabi nga niya, isigaw daw at ipakita yung kanilang galit, yung kanilang siya. Gaya nga ng nasa bansa, baka isa siya sa mga nandiyan sa lansangan at sumama sa mga demonstrasyon, Angela. Julie, syempre ang tanong ng bayan kung paano magiging transparent ang ICI sa kanilang investigasyon at meron na ba silang timeline na susundin? Nagkakaisa sila at nagkasundo sa iisang pahayag na dapat sa madaling panahon masolusyonan na ito, maisagawa at maikasa yung investigasyon. Doon naman sa usapin ng transparency, gaya ng sinabi niya kanina, magiging patas at walang sisinuhin itong ICI. Doon sa pagiging patas, ang magiging kaibahan nga daw sa pagiging sa investigasyon ng Kongreso at ng Senado dahil nga may mga nababanggit na pangalan ng kongresista, may mga nababanggit na pangalan ng senador, kaya magkakaroon nga daw ng doubt yung publiko kung paano magiging patas doon sa panig nga ng Senate at ng House. Kaya ang sabi niya ngayon na itong ICI walang bahid or walang kaugnayan sa anumang ahensya ng pamahalaan or anumang sangay ng gobyerno, masasabi natin na patas at maisasagawa nila yung kanilang investigasyon ng walang titingnan. Doon naman sa magiging meeting, talagang nagsimula na nga daw or ikinasa na ngayong araw yung unang meeting nitong ICI. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.
Asahan daw na susuyuri ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang iba't ibang proyekto na hinihinalang nagkaroon ng anomalya. Ang Special Advisor at Investigator ng komisyon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong magbibigay daw ng payo kung paano patatakbuhin ang investigasyon. Talagang matindi yung pag-inspect namin sa iba't ibang mga lugar because yung problema nga sa flood control projects talagang nationwide. Kaya kailangan namin puntahan as investigator, kailangan nandun ka mismo sa site, bibisitahin mo talaga at mag-inspect ka. Inakusahan naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Magalong na magiging protektor ng mga senador at kongresistang kaalyado ng mga Duterte. Nakita na raw ito sa pag-endorso ni Magalong kay Senador Bongo noong eleksyon. Sabi naman ng alkalde, magiging apolitical o wala siyang sasantuhin oras na gumulong na ang investigasyon ng ICI. Para naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon, dapat maging patas si Magalong sa pag-iimbestiga. He doesn't have to withdraw, inhibit only on specific cases. So, I'm not asking for a general inhibition naman po. Parang on specific cases lang po na meron siyang previous statements that might show na, or that might indicate some bias or prejudice. Inaasahang magko-convene ngayong araw ang mga bumubuo sa ICI. Wala pa silang tiyak na magiging opisina, subalit posibleng magsagawa rin daw sila ng mga pagdinig. Una na ngang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang politiko ang magiging bahagi ng ICI. Ito'y para maiwasan daw ang conflict of interest.